Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya and welcome back. Narito ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang dito sa akin channel ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe. Ikakagulat ni Hector ang ginawang ito ni Ponggay dahil kahit anong pilit ni Ponggay ay hindi niya talaga makalabit ang gatilyo ng baril. Ano kaya ang dahilan niya kay Hector? Ating alamin yan sa dulo ng bidyong ito. Habang naghahanda ang kapulisan sa paglipat kay Don Julio papunta sa City Jail, ay lumapit si Rigor kay Don Julio at sinabi dito na baka yun na ang huling pagkakataon nilang magkita. Sinabi ni Don Julio na wag itong pakampante dahil sa oras na makatakas siya sa tulong ni Ramon at Tanggol ay humanda nga ito dahil hindi titigil ang kanyang anak at apo hanggat hindi siya napapatay. Habang papaalis ang convoy ay kinausap ni Ponggay si Betchay at tinanong siya kung sa tingin ba nito ay pupunta si Tanggol upang iligtas ang kanyang lolo. Siniguro naman ni Ponggay na kung sakali man na magkaharap muli sila ni Tanggol ay hindi niya na ito palalagpasin at sisiguraduhin niyang mahuhuli niya na ito. At nagkatotoo nga dahil matapos ang malakas na pagsabog ay lumitaw si Tanggol. Harap-harapan niyang pinaulanan ng bala ang mga kapulisan na nagbabantay sa convoy ng kanyang lolo Julio. Sa kabila ng panganib ay nagpatuloy siya sa pakikipaglaban upang mailigtas si Don Julio. Habang nagkakagulo ay sinabi naman ni Hector na protektahan si Don Julio at wag hayaang makalapit si Tanggol. Ngunit nagpatuloy pa rin si Tanggol. Mas lalo pa siyang naging agresibo at determinado na maitakas ang kanyang lolo. At habang nililito ni Tanggol ang mga pulis ay dahang-dahang lumapit si Ramon sa sasakyan kung saan naroon si Don Julio. Nakipagsabayan din si Ponggay sa putukan para maprotektahan si Don Julio. Ngunit hindi nila alam na sabay na kumikilos sina Tanggol at Ramon upang mabawi si Don Julio. Maya-maya pa dahil sa sobrang kayabangan ni Hector ay napuruhan nga siya ni Tanggol. Nagulat si Ponggay at agad na tinutukan ng baril si Tanggol. Ngunit may kung ano talaga sa kanya na pumipigil para kalabitin ang gatilyo. Sinabi ni Hector na barilin na nito si Tanggol. Halatang kinakabahan si Ponggay at ramdam naman ni Tanggol ang pag-aalinlangan nito. Kaya para di mahalata ay si Tanggol na lang ang umiwas at dumaan nga sa likod ng sasakyan bago pa dumating ang maraming kapulisan. Nagtaka nga si Hector kung bakit hindi maiputok-putok ni Ponggay ang baril. Habang nakatalikod ay dali-daling inalis ni Ponggay ang kanyang bala at sinabi na naubusan siya ng bala. Agad na sinabi ni Hector na magtago sila dahil delikado ang sitwasyon. Maya-maya pa ay kitang-kita ni Ponggay kung paano tinatakas ni Tanggol si Don Julio. Wala siyang magawa habang si Hector ay nangihina. Sinabi niya kay Hector na dadalhin niya ito sa ospital habang tinatakpan niya si Tanggol upang hindi makita ni Hector. Muli silang nagkita ni Tanggol at nagkatingin na sa mata sabay tango. Sa ganitong paraan ay natulungan ni Ponggay si Tanggol na maitakas si Don Julio. Kaya naman di kalaunan ay muli silang magkikita. Mauunawaan ni Ponggay ang tunay na pinaglalaban ni Tanggol. Ipinangako ni Tanggol na tutulungan niya si Ponggay na makapaghiganti kay Rocky Boy. Habang si Miguelito naman ay halos magliyab sa galit nang malaman niyang itinakas si Tanggol si Don Julio. Sa inyong palagay, si Ponggay na kaya ang siyang magiging lihim na kakampi ni Tanggol na siyang magiging mata sa kapulisan at sa mga gerero. Yan ang pakatutukan natin sa mga susunod na episode. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagsubaybay dito lang sa numero 1 teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.